Hello at welcome back sa ating channel. This is Mr. Nemiken at finally ay i-review na natin ang karugtong sa revelasyon ni Sukuna sa nakaraang chapter na ang chapter 199. Kaya now let's review the chapter 200 and please don't forget to follow me on my 2 Bilibili space for early and Bilibili only contents. Especially mas early po nating i-release ang Chainsaw Man review natin dun. Maraming salamat. Kaya wag na nating patatagalin pa. Let's go! そこから生まれ落ちた我々呪いこそ真に Counting recap muna. Sa nakaraang chapter ay nasaksihan natin na mula sa Sakurajima Colony ay binalik tayo sa Tokyo No. 1 Colony na kung saan ay nagkita na nga sina Yuji, Megumi, Takaba at si Hana Kurusu aka Angel. At napag-alaman natin na hindi pala magiging madali ang kapalit para makawala si Gojo sa prison realm. Dahil para makuha nila ang assistance ni Angel ay kailangan muna nilang tulungan ito na patayin ang isang individual na pinangalanan niyang The Fallen. At nasurpresa tayo bago nagtapos ang chapter dahil ibinunyag ni Sukuna kay Yuji na siya pala ang itinutukoy ni Angel na The Fallen. Kaya naman sa pagpapatuloy ay sa unang eksena ng chapter 200 ay pinakita nga na inireveal ni Sukuna kay Yuji na siya raw ang The Fallen. At na matapos nito ay napansin naman ni Meguming parang may malalim na iniisip itong si Yuji. Kaya kagad niya itong tinanong kung okay lang ba raw siya. Sagot naman ni Yuji na medyo masama raw ang pakiramdam niya. Kaya nakiusap siya kay Hana na pwede bang magpalit muna sila ng pwesto at siya muna sa sofa. At nagpalit nga sila dito ng pwesto. Tanong naman ni Takaba kung masakit ba raw ang tiyan ni Yuji. Matapos niyan ay biglang nasurpresa si Megumi na biglang tinaas ni Yuji ang kanyang mga kamay. Na dito ay nagbigay ng hand sign si Yuji na kung itatranslate ay ang ibig niya sabihin dito na ang The Fallen ay nasa loob ko, si Sukuna. Na medyo pinagtataka ni Megumi kung ano ba talaga ang gustong ipahiwatag ni Yuji. Kaya na may napaisip siya dito na bagamat hindi niya totally naintindihan kung ano bang ibig sabihin sa mga hand signs ni Yuji kanina, since na lumipat daw ito ay masasabi niyang ang bagay daw na yun ay ayaw ipaalam ni Yuji kay Hana o di kaya kay Angel. Na nung naisipan niya na baka ayaw ito ipaalam ni Yuji kay Angel ay kaagad siyang napatingin kay Yuji at tumango naman si Yuji dito. Na matapos niyan ay medyo nagigets na ni Megumi kung ano ba ang ibig sabihin ni Yuji dito kanina. At dahil siya si Megumi mga kaibigan na alam natin na mautak talaga ay ang nasa isipan niya ngayon para mapalabas si Gojo ay no choice daw kundi makipag-cooperate na lang sila kay Angel. At ang requirement ay ang pagpatay sa isang player na known as The Fallen. At na naisipan niya na si Sukuna raw ang The Fallen. So kung tama yan, ang magiging target ni Angel ay si Yuji na talaga mismo. Na nalaman na rin dito ni Yuji na nagets na ni Megumi ang ibig niyang sabihin and thankfully matalino itong si Megumi mga kaibigan. So dito ay kinainis naman ni Megumi dahil ibang problema na naman ang kanilang makakaharap. At ang pinakamalaking issue raw dito ay si Yuji mismo. At ngayon ay nag-iisip naman si Yuji sa kung bakit kinausap talaga siya ni Sukuna kanina para lang ipaalam yun sa kanya at para manatiling tahimik siya. Na baka raw siguro may abilidad itong si Angel na kayang tapusin si Sukuna na wala nang tsansa pang ma-resurrect ulit. At naalala niya ang nasabi noon ni Sukuna na wala raw siyang guts na tapusin ang kanyang sariling buhay. Dalag pa sa isipan ni Yuji na baka raw ay hanggang ngayon ay na-underestimate daw pa rin siya ni Sukuna. Na baka nakakalimutan daw nitong si Sukuna na naranasan niya mamatay noon. At sa ngayon ay may sapat na raw silang puntos at na nagiging mabuti na raw ang lahat para kay Megumi even though hindi pa raw niya alam sa kung bakit hindi pa nagdagdag ng mga rules ang kanyang mga upperclassmen, pero pag mangyari man yan handa raw siyang ibigay ang kanyang buhay dahil kung mamamatay raw siya ang lagpas kalahati ni Sukuna ay mawawala rin at may babalik na rin daw nila si Gojo na isang maliit lang daw na bagay para sa kanya. So determinado talaga si Yuji na isakripisyo ang kanyang buhay para mawala ang lagpas kalahating parte ni Sukuna para may balik rin si Gojo. Nasa isipan naman ni Megumi ay ito raw talaga ang kanyang ikinababahala dahil willing daw talaga si Yuji isakripisyo ang kanyang buhay. Maya-maya pa nagsalita naman si Angel na medyo may hindi raw pangkaraniwang nangyayari ngayon sa colony dahil may napakaraming number of players daw ang pumasok. Tanong naman ni Megumi kung nasisense ba raw ito ni Angel. Sagot naman ni Angel na hindi, kay Kogane lang daw niya ito nalaman. Kaya matapos nang mapalabas nila si Kogane ay kaagad siyang inutusan ni Angel na ipakita kung ilan daw ang mga nadagdag na players makalipas ang 10 minuto kanina. Na maya-maya pa laging gulat nila na ang lumabas na result ay mga nasa 806 at naging 807 kaagad ang ngayon nadagdag ng mga players sa kanilang colony. Matapos niyan sa sumunod na panel, February 2018 ay pinaliwanag naman ni Kenjaku sa mga kaanib sa gobyerno ng USA ang tungkol sa Curse Energy. So nangyari ito February
2018, which is ang scene na to ay matagal nang nangyari at hindi nangyari sa present, which is ngayon sa panahon ni na Yuji ay November 14, 2018 at naganap ang Shibuya incident noong October 31st, 2018. Anyway, sumatapos nga niyan ay pinaliwanag niya na ang mga negative emotions at stress ay nagiging energy na tinatawag daw nilang curse energy na naglilik daw sa mga bahagi ng Japan. At ang mga energy ng mga ipon o na-accumulate ay usually nagbubunga daw ng tinatawag daw nilang curse spirits na mahalin tulad daw sa multo o mga halimaw. At ang mga tao raw nakakagawang mag-control ng kanilang sariling curse energy at nakakagamit nito ay tinatawag daw na jujutsu sorcerers. At ang mga pangyayari daw to ay exclusively sa Japan lang daw nagaganap. Pero may mga exceptions daw naman. Darag pa ni Kenjaku na ang curse spirits ay kadalasan daw talagang invisible sa naked eye. At may binigay namang salamin si Uraume sa kanila. Natanong naman itong lalaki na ikang ano to? Sagot naman ni Uraume na isa raw salamin na ginagamit din ng mga sorcerers. Isang salamin na gawa sa curse tool. At para daw itong nagsisilbing projection screen na kung isusuot daw nila ito ay makikita nila ang mga curse spirit na gawa mula sa curse energy. Natanong naman itong president na wikang so ibig sabihin ay paliwanag naman ni Kenjaku na hindi lang daw ang curse spirits ang hindi nakikita ng mga non-sorcerers. Dahil pati na rin daw ang mga supernatural ng mga pangyayari na gawa ng sorcerers ay hindi rin nakikita ng mga normal na tao. Maya-maya pa biglang nagpalabas ng mga cursed spirits si Kenjaku upang ipakita ito sa kanila na ngayon may suot-suot ng mga salamin. Lalabis nilang ikinasurpresa na makita nila ang mga cursed spirits. Nasabi pa nila na baka prank lang daw to, isang uri ng VR. Nagsalita naman ng itong isa na wala raw silang alam sa mga bagay na itinutukoy ni Kenjaku. Medyo ikinagalit o ikinainis ng president nang inamin itong nagngangalang Cyrus na medyo ignorante at wala talaga silang alam sa mga bagay na pinapaliwanag ngayon ni Kenjaku. At na matapos niyang makita ang curse spirits mula sa salamin, inapasabi siya dito na isa raw tong treasure at na kung mamiss raw nila ito na opportunity ay baka mapag-iwanan na raw sila talaga ng ibang bansa. At ang lalaking to ay si Cyrus Vale, ang US Department of Energy Assistant Secretary of Energy ng Environmental Management. Matapos niyan ay pinawala na ni Kenjaku ang mga curse spirits at sabi naman ni Uraume na maaari na raw silang makaupo dahil hindi naman doon nagdadala o nagdudulot ng parang kamalasan ang mga curse spirits kanina. Matapos niya ay umupo na nga ang dalawa at nagpatuloy dito si Kenjaku na base nga raw sa nabanggit niya na ang mga curse spirits at ang jujutsu sorcery ay invisible sa naked eye, pati na rin daw pala sa cameras ay invisible daw ang mga to. Nagsalita rin si Kenjaku na may ipapakita raw siya ngayong footage mula sa mga puppets ng isa umanong sorcerer na nakakapag-control ng puppet at ang footage daw na to ay ang recorded video mula sa kanyang mga puppet at ang sorcerer na nire-refer ni Kenjaku dito mga kaibigan ay walang iba kundi si Mekamaru. At nakita nila sa isang presentation ni Kenjaku gamit ang projector ang mukha ng mga jujutsu sorcerer na sina Gojo, Nanami, Todo at Yuji na tinake over ni Sukuna. Na napatawa naman itong dalawa na para lang daw pelikula ang nakikita nila ngayon na pabiro pang sabi nito president na sayang hindi lang daw ito naka-IMAX. Sabi naman ni Cyrus na wikang nakuha mo ba Mr. President? Sagot naman ng president na sabing anong nakuha? Tugon naman ni Cyrus na ang curse energy ay isa daw source of energy. Ang petroleum at natural gas ay ang tinatawag nilang fossil fuels at ang solar, wind and geothermal naman ay ang mga considered na renewable energy. At ang curse energy daw ay isang bagay na pwedeng papalit sa mga energy na ginagamit nila. Na ang curse energy ay ang pinakamalinis daw na energy sa kasaysayan ng sangkatauhan. Lalo na sa lalaking may maputing buhok which is si Gojo mga kaibigan. Na ang lalaki daw to, sabi pa ni Cyrus, ay may chance daw o may kakayahan daw makapagbigay ng enerhiya sa buong bansa. At medyo may point si Cyrus dito mga kaibigan considering na hindi nauubos ang curse energy ni Gojo. Sagot naman ng presidente na wikang nagbibiro ka ba? Tugon naman ni Cyrus na oo. Pwede mo itong sabihing biro dahil isa tong napakagandang pagbabago para sa ating bansa to the point na parang nagiging joke ang idea. At na dahil dyan ay ang mga tao rong tinatawag na jujutsu sorcerers ay kailangan na raw nilang pag-aralan o i-research ng maigi ngayon din. Nagsalita naman si Kenjaku na sa Nobyembre daw ay may mangyayaring aktibidad sa Tokyo at masasailalim daw ito sa isang kondisyon na magiging extraterritorial ground daw ito na kung saan ay may mga jujutsu sorcerers daw ang magtitipon sa isang gagawing ritual. Natanong naman ni Kenjaku sa president na wikang ano sa tingin mo president? Medyo nag-isip naman itong president na nagsalita na pasumbat na wikang wag mong sabihin ang mga jujutsu sorcerers o sinasabi mo bang kailangan naming kumidnap ng mga Japanese citizens para gawing sample sa experiment gamit ang authority ko? Wika
chika ng president. Ano kaya ang naging final decision ng presidente? Napasang-ayon ba siya sa alok ni Kenjaku? At ano kaya ang magiging papel ng US government sa Kaling game? At hindi lang ito mga kaibigan ang unang pagkakataong may nakausap si Kenjakung kaanib sa gobyerno ng ibang bansa. Dahil last time ay pinakita doon na nakausap niya ang tila by Chinese government. Sadyang may napakalaking event o pangyayari talaga ang pinaplano ni Kenjaku. While nabanggit naman noon ni Reggie na babagsakan daw ni Kenjaku ng nukes o nuclear ang mga colonies, hindi pa masyadong clear kung ano talaga ang pinaplano ni Kenjaku dito gamit ang kapangyarihan ng mga gobyerno sa ibang bansa. Na baka may koneksyon ito sa mga players na nagsipagdatingan sa colony ni Megumi na it could be cursed spirits o di kaya isang army considering sa dami ng bilang ng mga biglang naging player. Malaki ang tsansa na baka nga isang army ang mga to galing sa ibang bansa. Maaring mali ako pero open tayo sa maraming posibilidad and discussions. Let me know kung ano sa tingin nyo ang susunod na mga mangyayari o kung ano ba ang plano talaga ni Kenjaku na gagawin gamit ang powers ng government sa other countries. Yan ang ating alamin sa susunod na chapter at dyan lamang yan sa ating channel, kaya kung nagustuhan nyo ang video ay maaari kayong mag-iwan ng like, follow or subscribe para pala kayong maging updated sa mga latest chapters na nire-release natin. Maraming salamat. Kaya now let's proceed to shoutout sessions. From Zamboanga and Nobara Kugisaki from Bukidnon, shoutout sa inyo. Limel Arida from Alaminos, Laguna and Yumar Nakawili na nagpapa-shoutout sa Nakawili family dyan sa Iloilo, shoutout din sa inyo. Anton Plenos from Davao City and Molep from Eastern Samar, shoutout din sa inyo. Shoutout din kay Anthony Mark from Bergen, Norway, Rosto Mumandak na nagpapa-shoutout sa Umandak family. Maraming salamat sa panonood ng videos ko. Shoutout sa inyo dyan. Arginel Ivan Reyes, Port Gascohot from Pulumulok, South Cotabato, and Ka-Voice Over from Binondo. Shoutout sa inyo and maraming salamat. And lastly, Nathan Briones from Bacoor, Cavite. Shoutout din sa'yo. Ayan, maraming salamat sa panonood. This is Mr. Johnny Meken. See you on my next videos. Arigatou gozaimasu. Jane!